This is reality check ito, Oh, ano, no? amo ba? Bingo Junel. Actually, kung at first glance, mag-ingon ta because of the words used, financially dishonest Hmm. in Southeast Asia, muragdagan kayo nagdula sa atong mind, no? Aha. Like for example, naamantay ongoing na financial na mga crimes karon, no? So Mhm. murag connect nato, but basically this is about kanang spending habits, no? Kanang Aha. iyang reference diha sa financial dishonesty refers to the kanang misreporting sa ato, no? Mhm. Like for example, kanang ang atong we misreport pila ang atong income, like say mag-apply ta og credit card. Hmm. Dayon mangutana dayon na sila unsa may imong sources of income, pila man ang imong income. Ang tendency nato ana is i-bloat nato, di ba? Karon nga ma-approve. Dayon pila man ang atong utang, kana pud bali atong paubsan kung magingon ta wa tay utang, di ba? So dayon pila ang imong mga expenses para makasupport ba ang imong expenses. So there is the what we call the misreporting sa atong mga expenses, sa atong utang o sa atong income. And kana siya gitawag na nila kining sa survey sa Hmm. Roshi. Mura man ni siya Pulse Asia, murag Okay. SWS na Singapore based, no. So ang iya karon sa among the Southeast Asian countries, gi-highlight gyud niya kanang excluding Thailand, no, Singapore, Hmm. Indonesia, Malaysia, Philippines, and then Vietnam. Mao maning mga dagko, no, wala mapil diya ang Thailand, no. So ang nigawas dito sa ilang survey na kanang we are the most financially dishonest, no, ang Filipinos, no. So maunang at first when you shared to me the link, akong gibasa nga, uy, mura manig very degrading, shaming the Filipino race, no. But Hmm. upon reading the context and then the article, so it's more about our habits, no, how financially literate Filipinos are, and then how kanang honest we are in terms of declaration of our income and expenses. Okay. So, as a whole, dili ini isa good as nag-reflect gid sa atong naturally attitude as Filipinos, kay money matters man ang isgutan lang, Sir Ray. Yes, dili ni siyang generally speaking, it's not shaming us na kanang dishonest in terms of, for example, in our dealings, no. Mhm. Ang gisulti lang ani is in relation, for example, to the banks and then the mga lenders, how we deal with them in terms of declaring our real income and expenses. So in fact, ang iya paganing Mm. isa dito nga gilantaw niya ang kanang generations, no, katukulong mga 21 to 34 years old Oh. are even more dishonest kaysa katong sa mga 50 to 65 years old, no. So murag na ay generational issue kay siguro you can relate dagan man kagakakita kanang mga gitawag nato na mga yapis, kanang mga Gen Z, Mhm. kanang makita nimo na trabaho diri gamay, dayon makatigom larga, dayon biyahe, gasto diri Mm. gasto diha, dayon makita nimo nga ang mga gadgets nila mga top of the line, unsa ang latest sa Mhm. iPhone, sa Samsung, mao nang ilang mga gadgets, no. So nakita nato nga kini sila nga generation, mao ni sila ang pinaka dishonest tungod kay naa sila gi-maintain nga lifestyle, naa sila gi-maintain nga pride, naa sila gi-maintain nga image. That's why utang diri, kuha og credit card kaliwa kanan, and then mao to nga kanang along the way dili makabayad or mag-past due, mao na siya nga na-qualify sila as the most dishonest. Whereas compared to katong mga 50 to 65, because of their wisdom, Mhm. dili na naganahan og mangutang, kaya ang Lagi. ilan na lang pang maintenance, pang kumbaga nga how to live quality life,
kana na, dili naman gud sila maningkamot kaayo kay usually adults na ang ilang mga children, so dili na gyud kaayo no. So mao na siya ang isa, but unsa man ang importante nga man nga kanang Kana. financial dishonesty na link man to the Filipinos na kanang kay ang ano man gud sa survey nila, nakita nila sa mga banks and mga lending institutions nga daghan kay Filipinos nga are not knowledgeable in managing their Mm. finances, no, our finances. So nakita nila siguro na the volume, the percentage of past due, mga defaults, nakita nila diya. So mao na nga sa survey nila, they wanted to help to narrow the gap or identify, analyze ano yung problema gid nato, no. So kusog kay ta mangutang, manggasto, kanang gitawag nila nga present bias, no. Mhm. Kanang present bias ana, Mm. Bombo Junel, kanang mo gasto diri karon kaliwa kanan, walay regard na nabay mabilin para ugma, para sa future, no, kung whatever money at hand put doon gyud na biyahe, palit diri palit dito. So mao na siya ang kumbaga one of the issues they raise diri sa ilang survey. Mhm. So dapat wake up call kini siya kay dako man nga tabang mo kung i-consider or i-kuan gid siya, i-positively accept ni nato kay lagi di man gid ingon na total gid nga ni hulagway gid sa katawhang Pilipinhon, but dako na lang nga factor nga makapamata labi na sa atong mga younger generation na sire. Yes, and then na-identify nato na naay gap nga dapat na i-cover ng DepEd and then ng CHED, no, kanang Mhm. kanang atong gitawag nga financial literacy, kanang masi as we speak karon, Mm. Yes sir. Aha. Junel, no, magunaw-una ta nga like say sa elementary pa to like so to do budgeting, Mhm. kanang gitawag nato nga financial literacy programs. I think no kinahanglan gid siguro na siya, daghan kay tag mga subjects nga unnecessary na tay daghan kay loads, no, na bantayan man nimo na siya when Lagi. we were siguro in elementary and high school. Napagani naabtan pagay na ako ng Spanish nga class, no, nga naan Aha. natay Spanish nga class. Ang siguro basic gawas nga daghan kaayo ga move nga ibalik ng gitawag nato na GMRC, no. Lagi kana. Kanang good manners and right conduct, dapat siguro isulod sa nato ng financial literacy program. Unsa man na siya kanang tudluan lang ta how to budget, na kung ang income nimo maura ni imong kwarta, dapat you should not spend beyond what you earn, di ba? Dayon kana sang itudlo ang pag ang value of savings, di ba? Kanang dili kayo ta dili kita nga conscious about like say if we have certain amount na may nakuha tag kwarta, like say 1 million, wala tay kanabitong akining 100,000 10 or 200,000 ako yun ning i-save, dili na ako ni tandugon, I will only spend 800,000 for example. Wala na siya sa atong consciousness, wala na siya sa atong values, kay wala man gud na gitudlo when we were young, no. That's why the survey shows na grabe kuno ang atong present bias na maayo ra ta mogasto sa pagkakaron without regard kung unsa ang atong kaugmaon. Mhm. So at least naklaro kini siya. Anyway, Sir Ray, unless kung nakapay angay paabot ka mensahe, sir, go ahead, Sir Ray Talibi, sir. Ang ato is nakita nato nga even for example mga survey agencies like kining Roche sa Singapore, usahay maligsan bitaw ta as a Filipino, as a country, as a Filipino race, maligsan ta sa ilang mga survey like this, dayon matandog pud ang atong Lagi. pride, no. So this is a call to our DepEd Secretary, si Sani Angara, na siguro really there's really time to include this in the curriculum, no, kanang yung financial literacy early on, no, ay isa pa na siya. For example ang kanang gitawag nato nga entrepreneurial mindset, apilon gyud na siya sa mga bata pa nga kay aron nga ma-imbibe nila na when they go to college and then finally when they become
mga professionals and business people kanang consciousness kining values about financial literacy, entrepreneurial mindset naa na sa ila naturally. So mao na nga atong appeal sa DepEd na siguro I will make an article about this Bombo Junel Yes. and then para makaabot dito sa atong kauluhan. Dagan salamat Mm. Bombo Junel and to all listeners of Bombo Radio Cagayan de Oro.